Maraming salamat pong muli sa inyong oras na ginugugol upang ating mapag-aralan ang Restoration Movement 201, Stone Campbell Movement. And we are now on part 9. This is the last installment po ng ating series, Restoration Movement 201. Kung nung nakaraan po na ating pag-uusap at pagkukwentuhan ay meron po tayong naranasan na kasiglahan. It was a happy moment because there was a united movement, Stone Campbell movement. The churches were growing, the Christians were coming together. They were coming together as with unity in diversity. Today, we will be talking about a divided movement. The movement with three faces. Ang isang samahan, ang isang lakas na may tatlong mukha. Maitanong ko nga po mga kamag-aaral, what happened when the last apostle died? Ano kaya ang nangyari sa iglesia sa kabuuan nang mamatay ang huling alagad? And it was John, around 90s, close to 100 AD. Ano kaya nangyari? Well, this is probably a good description kung anong nangyari. With no apostles to intervene, the challenges abounded, as did false claims and false doctrines, and more factions, more divisions emerging sa Apostolic Church. James De Forest Murch said in his book, ang sabi po niya sa kanyang aklat na The Christians Only ay ganito. In these formative years, death came to several early leaders of the movement. Barton W. Stone died November 9, 1844. Thomas Campbell died January 4, 1854. Walter Scott was the next to fall. He had been in failing health for a number of years, and finally, he died on April 23, 1861. On March 4, 1866, Alexander Campbell was taken. He was taken home. So, noong pong mga 1844, 1854, 1861, 1866, ang mga founding fathers, Thomas Alexander, Barton Stone, Walter Scott, wala na po sa kalagitnaan. Matapos ang ilang panahon ng pag-unlad ng pagkakaisa ng mga Kristiyano sa tinatawag nating autoridad ng Biblia, ang mga founding fathers ay namatay. And nagkaroon po ng ilang mga problema. At ito po ang ating pag-uusapan kung ano ang mga naging suliranin ng movement na ito matapos mamatay ang mga pioneers or founding fathers ng Restoration Movement. So how the movement began to pull apart. Una po, pag-usapan natin ang slavery and civil war issues ng mga panahon na yon. Kasi nung 1860s, nung po mga 1860s, the United States were divided into slave states and free states. Sa bahagi po ng Amerika ay nagkaroon ng dalawang pananaw. Merong slave states na sila nasa alipin ang mga lugar na ito ay nasasakop ng slavery at meron naman pong free states na hindi nasasakop ng slavery. The slave states were largely in the south. Pero yung mga free states po ay nasa north. The slave states wanted to separate from the Union or from the United States. Kasi
Bakit naman parang hindi kami dinadamayan ng pamahalaan? And the South wanted to use force to achieve freedom from slavery. At naging malaki pong issue sa Amerika ang slavery. At na-divide nga po ang United States tungkol sa issue na ito, yung North at yung South. At sapagkat nais nga na makalaya ng mga nasa South, ay nais nilang maghimagsik. At nagkaroon nga po ng Civil War in the 1860s. The slavery issue and the use of force got into the churches, which needed to decide. Ang mga churches kinakailangan magpasya sapagkat naapektuhan po sila ng slavery issue ng North and South. At nakarating po ang problemang ito sa mga churches. They needed to decide whether churches should allow slavery or not allow slavery. It also became an issue, number 2, pangalawang issue, whether Christians should get involved in the Civil War. Dapat ba tayong maging sangkot sa nangyayari na paghimagsik ng ilan upang makalaya sa tinatawag na slavery? Ang isang magandang balita po ay ito. The Christian churches na pinangungunahan ng ating mga founding fathers did not have much debate whether churches should allow or not allow slavery, for they decided it was a matter of opinion, not of faith. But ito na ngayon, there were some heated arguments on the issue of civil war. Doon sa slavery at pagpayag at hindi pagpayag ng pagkakaroon ng slavery, sabi nila, well, it's a matter of opinion, not of faith. Pero yung civil war, nagkaroon po sila ng tension. For many churches were pacifist. Pag sinabi pong pacifist, ang ibig sabihin, they said no to war. Wala at hindi dapat isinasangkot ng mga Kristiyano ang kanilang mga sarili sa digmaan kasi ang kanilang paniniwala ng mga pacifist ay, well, baka hindi mo alam, meron kang kapwa Kristiyano nasa kabilang area na you're killing them. Kaya hindi dapat payagan ayon sa mga pacifist. At ang isa sa mga tumanggi sa mga ito ay kilala po ng maraming mga leaders natin ngayon. Ayaw nila ng Civil War. One of them was J.W. McCarthy. Sabi po ni James D. Forrest Murch, there was a widespread determination among disciples in both the North and South to avoid fighting or killing their brethren with whom they had labored for 20 years in building the kingdom of God. Tama naman. Ayaw ng mga naging bahagi ng New Reformation sa 19th century ng mga disciples na ito, ng mga naging kasama ng ating mga founding fathers na magkaroon ng digmaan sa North and South ng mga Kristiyano. Huwag kayong sumali dyan. Hindi nyo alam. Baka ang inyong mapapatay ay may isang maaaring kapatid sa pananampalataya. So naging division po, naging issue po ng early restoration movement, yung tinatawag natin na slavery and civil war. Bagamat hindi masyado sa slavery issue kung papayagan o hindi, pero sa civil war nagkaroon po ng tension ang disciples, ang mga restoration movement churches. Hindi lamang po slavery issue at civil war issue ang nag-pull apart. There's another one na nagbigay ng division, magkakaibang pananaw sa movement na sinimula ng ating mga founding fathers. None other than the introduction of organs.
Pangalawa po ito sa naging dahilan kung bakit they were pulling apart, nagkakahiwalay, nagkakaroon ng division. Ano po nangyari? Kasi not very long at ang kultura po ng Amerika ay patuloy na umuunlad noon. The culture in the frontier, natandaan po ninyo, yung salitang frontier, the culture was rapidly growing and changing. Of course, nagiging progresibo at ang ilang mga kapatiran na may mga pera ay bumili ng organs para sa kanilang bahay. Bumili po sila ng organs. Noon po kasi uso pa ang organs. So they thought that if there were organs at home, there should be organs in the church to offer a joyful sound unto the Lord. Kung meron tayo sa bahay, maganda nga yata na dalhin natin ang organ sa kapilya para magkaroon tayo ng masiglang mga awitan. But some people in the church thought that the organ would not bring a joyful sound to God. Because the New Testament, according to them, to some Christians, did not use instruments during worship. Nung dinadala na ng mga ilang mga kapatiran na gusto nilang bumili ng organ upang magkaroon ng joyful songs kasama na may organs, ang sabi ng ilan, wait, meron bang ginamit ang mga unang Kristiyano sa bagong tipan na instrument during worship? Kaya the use of musical instruments was one of the oldest and most serious controversies that the movement had experienced. Isa po ito, yung paggamit ng organ or instrumental music. Isa po ito sa naging unang hamon at challenges matapos po ang mamatay ang ating mga founding fathers. Ang sabi nga po ng isa na laban sa instrument during worship, si Moses Elard, sa kanyang publication na Quarterly, ang sabi niya ay ganito, to use an organ which is a worldly thing in the church would make the church a literal Noah's Ark full of clean and unclean beast. Nakita po niyo ang description ni Moses Elard na lumalaban sa instrument na magkaroon ng instruments sa samba sa panahon ng pagsamba. Hindi lamang po ganito ang pananaw ni Moses Elard. Sinabi rin po niya at itinuro niya sa mga churches na hindi kayo dapat makipag-fellowship sa mga churches who are using instruments because it is wrong. And it is and it must be a test of fellowship. Please note na ang issue po ng pag-introduce ng organs in church worship during that time became an issue in other congregations too, outside the movement. Hindi lang naman po ang mga churches na belonging to dito po sa movement na ito ang nagkaroon ng issue. Well, ang nagkaroon ng mga bagay na kagaya nito. Sabi nga po ay even Calvin and Zwingli, two great reformers, they were also opposed to the use of the organ in worship. It was recorded in history in some section of the writings na maging si Calvin, John Calvin, at si Zwingli ay hindi pumapayag na magkaroon ng organ in worship during that time. Pero ito po ang makikita ninyo. Bagamat hindi pumapayag ang ilang mga reformers na ito, hindi po na-divide ang Reformation o ang Reformed Church. Leroy Garrett, sabi niya ganito, the instrument was already being used in the churches as early as 1849. Ito ang pagkakakwento niya.
1849, nariyan pa ang mga founding fathers, hindi pa sila namamatay. They were still there and preaching and doing a lot of things. Meron ng organ at gumagamit na ng instrument ang mga churches. For decades, sa marami pong dekada, there was no problem, sabi ni Leroy Garrett. Even in the late 1880s, there was no open division on the practice of having instruments during worship. Wala. Ang tagal, siguro for 30 years, walang problema. Gumagamit ang mga churches, ang mga disciples, ang mga reformers. Ito po yung grupo ni na Alexander Campbell kasi ang pangalan po ng grupo ni na Barton W. Stone ay Christians. Gumagamit po sila ng instrumento. For 30 years, walang problema. In such cases, ang sabi nga po at ang tanong ni Leroy Garrett, was it really the instrument that at last divided them? Instrumento kaya ang talagang nagpahiwalay at nag-pull apart sa movement na ito? Sabi po ni Leroy Garrett, nagbigay siya ng isang halimbawa ay ganito. A church was planted in 1878. The church began to use the instruments in 1884. Can you imagine that? Sinimulan nilang gumamit ng instrumento simula ng 1884. Natatag o nagsimula ang church na ito, ang local church na ito sa 1878, gumamit ng instrumento 1884. For 18 years, 18 taon, itong local church na ito, sabi niya, sa kwento niya. The church grew and flourished. Walang problema, may instrumentos, may joyful sound, may instrument. After 18 years, in 1902, isang revival preacher ang kinumbida sa church. Following that revival week, it became a separate church. And that church, after 18 years, it became non-instrumental church. Kaya ang sabi nga po ni Leroy Garrett, if the musical instrument divided this church, at kung talagang ang problema ay instrument, why did it take 18 years? We may be compelled to conclude that it is not things that divide churches as much as men. It is not things that divide churches as much as men. Italics in the original. Marahil siguro na itatanong ninyo, bakit ba puro quotation ang ating ginagawa? Why are we quoting a lot of this from Leroy Garrett, from James De Forest Merch, from James North? Kasi po, we need to document all of this. Ang isang magandang pag-aaral at paglalahad ng katotohanan, dapat well documented. Kaya paumanhin po kung puro quotation ang ating ginagawa. We just want to give proof na ang ating mga tinatalakay ay hindi kuro-kuro at hindi opinion, kundi nangyari sa tunay na kasaysayan at may mga nagpatotoo. May ebidensya sa lahat ng nangyari ito. Kaya po, we are heavily quoting from these people. Para po well documented. Para solid ground po tayo at hindi kuro-kuro at opinion ang ating napapakinggan. And so let me continue. James De Forest Merch. Ito naman po ang kanyang sinabi. The trouble came largely in the absence of deeply spiritual commitment to Christ and in an inability to discern between matters of opinion and matters of faith. Para po kay James De Forest Merch, ang sabi niya, hindi ang ano paman ang nagpahiwalay, kundi hindi nakita na wala ng abilidad na makita ang pagkakaiba ng matters of opinion
at matters of faith. Mabibigat po ang mga binibitawan ng ating ang mga komentaryo ng ating mga historians. Leroy Garrett, "It is not things that divide churches as much as men." Sabi ni James de Forest Merch, "It is an inability to discern between matters of opinion and matters of faith." Malungkot, hindi po ba? Malungkot. May isa pa po at pangatlo, how the movement began to pull apart. Hindi po lamang yung uh, slavery and civil war issue, hindi po lamang the instruments or the use of organs. Pangatlo po, open and close communion. Open and close communion. Ano po ang ibig sabihin ng open and close communion? Well, ang ibig pong sabihin ng open communion ay tinatanggap ang ilang mga tao na hindi naman talaga mismong nabautismuhan doon sa local church na yun. At maaaring sila'y kabilang ng church in general na naniniwala kay Jesus. Yun po ay pagsisilbihan din ng communion, ng Lord's Supper. Pag naman po sinabing close communion, hindi pwedeng pagsilbihan ang mga hindi nabautismuhan sa iglesyang iyon. Open and close communion, whether or not the unimmersed should be allowed to partake the Lord's Supper, became a controversial issue in those days. Pagsisilbihan pa ang mga umaangking sila'y Kristiyano pero hindi naman sila nabautismuhan dito sa ating church. Benjamin Franklin, at ang kanya pong position ay close communion. Isa pa rin po siyang pacifist. Ito ang sabi niya. Did the first Christians commune with the unimmersed persons? It is admitted that they did not. Shall we then deliberately do what we admit they did not do? Ang tanong ni Benjamin Franklin na nagpa-practice at ang kanyang pananaw ay close communion, dapat hindi bigyan ng Lord's Supper ang unimmersed o hindi nabautismuhan. Yung bang mga unang Kristiyano sa Bagong Tipan ay nakipag-Lord's Supper sa mga hindi nalubog sa tubig ng bautismo? Tingnan po ninyo. At tila masasabi natin ito silence talaga ito. Ewan ko kung saan niya nakita. But it was the second part of the motto, where the Bible is silent, we are silent. Ang sabi niya, it is admitted that they did not. Kaya kung gano'n, kung hindi sila nakipag-commune sa mga unimmersed, bakit natin gagawin ngayon? Sabi pa niya ni Benjamin Franklin, when an unimmersed person communes without any inviting or excluding, that is his own act, not ours. And we are not responsible for it. We do not see that any harm is done to him or us, and we need make no exclusive remarks to keep him away. And we have certainly no authority for inviting him to come. Kung siya biglang dumating at nag-partake ng communion, ang sabi niya, ay wala tayong responsibilidad doon. We do not see any harm to him or us. Pero, at hindi tayo gagawa ng anumang remark, huwag ka na magsasalita. Pero ang sabi niya ay ganito, we have no authority for inviting him to come. Meaning, wala tayong autoridad na ang unimmersed ay anyayahan mo at alokin mo na mag-commune kasi hindi mo tiyak kung siya ay immersed believers. Yan po si Benjamin Franklin na nagpa-practice ng close communion. Puntahan po naman natin yung nag-practice ng open communion, Isaac Eret.
Ang sabi niya ganito, siya po'y naging editor ng Christian Standard sa matagal na panahon. Ang sabi niya, at one and another trumpet call of reformation, multitudes came forth from Babylon. They did not reach Jerusalem, but they wrought great deeds for God and for his word. They talked much and they suffered much. We ask not whether these lofty heroes of the church, militant, meaning ito pong mga binanggit niya na mga mananampalataya, may commune with us, but rather, if we are at all worthy to commune with them, we feel honored to call them brethren. Sabi niya, we ask not whether they may commune with us. Dapat pa nga itanong natin if we are all worthy to commune with them. His position, Isaac Eret's position, open communion. Maaring hindi siya kasama sa kinabibilangan mong iglesia lokal o hindi nabautismuhan sa kagaya mo na congregation o na church. Pero sabi na Isaac Eret, at some point maybe that nung tumawag, nung nagkaroon ng trumpet call sa Reformation, maaaring sila lumabas sa Babylonia bagamat hindi eksaktong nakarating sa iyong kinalalagyang Jerusalem o katotohanan. Pero sila'y nagdusa, sila'y nagturo ng salita ng Diyos. At sa kanya, para kay Isaac Eret, we ask not if they may commune with us. We ask not. We feel honored to call them brethren. Isa pa po kay James de Forest Merch. Still on this issue. Open-close communion. Ang sabi niya, the communion question did not divide the disciples of Christ. But the question of open membership was destined to destroy the fellowship of brethren in years to come. Sa pasimula po, hindi nagkaroon ng issue ang communion with the unimmersed doon sa parehong church. Hindi ka naman pala dito na baptize, di doon ka pumunta sa inyo, hindi ka pwede dito. Hindi nagkaroon ng issue sa disciples. Yung pong disciples of Christ ay inserted ko lamang kasi yun po ang tinutukoy ni James de Forest Merch, disciples of Christ, which the group of Alexander Campbell. Pero sabi niya, hindi pa ngayon nagiging question ng open membership. Pero it was destined to destroy the fellowship of brethren in years to come. Nangyari nga po. Minsan na itatanong ko, hindi ba nila nabalitaan at nagkakwentuhan tayo patungkol kay Barton W. Stone na noong mga panahon na siya ay nasa presbytery? No, it was not Barton W. Stone. It was Alexander Campbell. Thomas Campbell. Na si Thomas Campbell po ay ordained minister ng Old Light Anti-Bird Church, si Cedar Presbyterian Church. Natandaan niyo po yung kwentuhan natin kay Thomas Campbell na yun. Na dahilan sa ang ordained minister lamang ang pwedeng magbigay ng Lord's Supper. At dahil sa kakauntian ng mga ordained minister during that time ni Thomas Campbell, ang ginawa po ni Thomas Campbell, binigyan niyo po ng communion sapagkat matagal nang hindi nakakapag-Lord's Supper yung iba, yung hindi kabilang ng Old Light Anti-Bird Church, si Cedar Presbyterian Church. Siguro nagbigay siya ng mga communion sa mga non-members. At doon nga po siya nagka-issue sa Cedar Presbyterian Church. Kaya na-out siya, na-dismiss siya. Ginawa po ni Thomas Campbell yon na nagbigay ng communion, nag-offer ng communion sa mga hindi niya kasama sa church. I'm not saying na
Ang standard natin ay si Thomas Campbell. Don't get me wrong. Pero hindi ba naalala ng mga ito na ang isa sa mga founding fathers na si Thomas Campbell ay nag-offer ng communion sa mga non-members ng Old Light Anti-Berger si Cedar Presbyterian Church? Na itatanong ko lang, hindi ba nila naalala yun? Hindi po lamang ang slavery and civil war, hindi po lamang open communion, closed communion na naging issue, how the movement began to pull apart. Isa pa po, malaking issue rin po ito, mission societies and conventions. Naging malaki din pong tensyon at divisyon ang mission societies and convention. Bumalik po lang tayo sandali sapagkat marami na pong naisulat si Alexander Campbell. Marami na po siyang nailathala nung siya'y malakas pa sa Millennial Harbinger, November 1842. At nagbigay na po siya ng kanyang panukala at mga saloobin patungkol po sa mission society or sa mga organization. Ang sabi po niya ay ganito sa Millennial Harbinger. Number 1, we can do comparatively nothing in distributing the Bible abroad without cooperation. Number 2, sinabi rin niya, sinulat niya, we can do comparatively but little in the great missionary field of the world, either at home or abroad, without cooperation. Pinakikita po niya ang kahinaan at ang kawalan ng ating magagawa o ang maliit nating magagawa kapag walang cooperation, organization, sama-samang pagtutulungan at paggawa. Pangatlo, we can do little or nothing to improve and elevate the Christian ministry without cooperation. Number 4, we can do little to check, retrain, and remove the flood of imposture and fraud committed upon the benevolence of the brethren by irresponsible, plausible, and deceptious persons without cooperation. Paano kung may pumapasok na ng mga imposture and fraud people, false teachers? Wala tayong masyadong magagawa, puwersa, kung wala tayong cooperation. Number 5, sinabi rin po niya sa Millennial Harbinger, November 1842, we can have no thorough cooperation without a more ample, extensive, and thorough church organization. In other words, as early as 1842, nasabi na po ni Alexander Campbell sa Millennial Harbinger na okay ang cooperation, okay ang organization outside the local church. Okay naman to. Okay naman to. I will still say something more about this po mamaya. In other words, ang atin lang pong ini-establish ay sinabi ni Alexander Campbell na okay naman ang mga mission societies. Pero may mga nag-o-oppose. Ganyan naman po talaga ang buhay, hindi ho ba? Ganyan ang church. May nagsasabing ganito, may mag-o-oppose. And those who oppose the extra organizational agencies, ito naman ang kanilang paniniwala. Bakit hindi dapat magkaroon ng organization outside the local church? Number 1, sabi ng mga umu-oppose, the conviction that human ecclesiastical organizations were unauthorized by the scriptures and were therefore unscriptural. Yung human ecclesiastical organizations, hindi yan pinapayagan ng Biblia. Yung anumang organisasyon sa labas ng local church autonomy, wala sa Biblia yan. Kaya hindi dapat magkaroon ng cooperation, organization outside the local church. Wala sa Biblia yan. Pangalawa, they opposed the extra organizational agency kasi the potential danger of the society is infringing upon the independence of the local congregation. Baka mag-duplicate siya sa ginagawa na ng local church. Baka makahadlang yan sa talagang dapat na ginagawa ng local church. Dapat ang local church ang gumagawa niyan. Eh bakit ang organisasyon ang gagawa niyan? Yun ang pangalawang dahilan. Bukod sa number 1 na wala sa scripture yan. Pangatlo,
Ang sabi ng mga umu-oppose, the making of a particular kind of cooperative endeavor as a test of Christian fellowship. Yung pong cooperative endeavor ay magiging test of Christian fellowship. Baka naman hindi na kami kasama diyan kapag hindi kami nakasama sa mga organisasyon na yan. Baka out na kami diyan. Baka maging test of Christian fellowship yan kung hindi kami sumasama. Let me tell you what James De Forest Merce said. Alexander Campbell was thoroughly committed to the creation of all essential means of united action in the Lord's work. Take note. Hinighlight po natin. Provided the independence of the local churches was maintained. Okay lamang na magkaroon ng cooperation, ng organization outside the local church autonomy, provided, sabi ni Alexander Campbell, provided na nagiging independent pa rin ang local churches. Provided na wala pa ring overhead authority na parang magkocontrol sa mga local church, na parang synod of presbytery, na magdidikta sa mga local churches. Yun lang ang sinasabi. Kung anumang organisasyon yan, dapat limited ang kanilang authority. At wala silang malaking control o kamay sa mga churches, local churches. Hindi dapat permanent marahil ang kanilang office. Yun po ang sinabi ni Alexander Campbell. Well, mapayag ako sa cooperation sa organization provided the independence of the local churches was maintained. Sinabi rin po ni James De Forest Merce, this opposition was providentially permitted to act as a sort of breakwater against the flood of schemes constantly proposed in these conventions that might have resulted in the development of an ecclesiastical hierarchy and the destruction of congregational freedom. Sa pag-oobserba po ni James De Forest Merce, nakaganda rin po ang ilang mga oposisyon sa organization outside the local church. Ang sabi niya, na para bang ito ay naging breakwater, sort of breakwater against the flood of schemes. May plano talaga to propose sa mga konbensyon, ang sabi ni James De Forest Merce. Na mayroong plano sa mga konbensyon na magkaroon ng development, ng pag-unlad, ng paglabas sa tinatawag na ecclesiastical hierarchy sa local church na magkakaroon ng pagwasak sa congregational freedom. Merong namumutawid at mga isip-isipan. Maipaliwanag ko po ng mas mababaw at mas madaling maunawaan. Sa modern term, ang sinasabi po dito ni James De Forest Merce is the idea of the fear of central government centralization as against local autonomy. Kasi noon pa lang po, meron ng flood of schemes. Meron ng baha na tila gustong dumaloy ng malakas. Isang proposal, isang development sa tinatawag na ecclesiastical hierarchy na maaaring sumira sa congregational freedom. Kaya mga kamag-aaral, sa totoo po lamang, magkakaroon lagi ng malaking pag-uusap kapag nagkakaroon ng pagbabanta at pag-uusap patungkol sa centralization or central government as against local autonomy. Lagi po yang magiging tension at magkakaroon na pag-uusap patungkol sa bagay na yan.
The Church of Connellsville, Pennsylvania, sa kanilang document, they expressed its position and said, ganito po ang kanilang pananaw. The Church of Jesus Christ is essentially missionary, not a missionary society, but emphatically and preeminently the missionary society. Para po sa church na kagaya nito sa Pennsylvania, the local church, the Church of Jesus Christ, hindi po yung kabuuan, kundi ang local church. Ang local church ay essentially missionary. Ang local church ay hindi missionary society na samahan ng maraming mga churches. Kundi preeminently, ang local church is the missionary society. Ang ibig sabihin, hindi kinakailangan magkaroon ng missionary society outside the local church. A united movement became a divided movement dahilan po sa mga issue na ito. And a united movement became 3 separate groups. Maikwento ko po sa inyo ang naging iba't ibang grupo from being a united movement to becoming a divided movement. Ang una pong grupo ay tatawagin natin at tinawag ni James DeForest Merch na the extreme left or leftist. Ano pong ibig sabihin ng the extreme left or leftist? This group abandoned the authority of the New Testament and its standard pattern in all matters of faith. Mabigat po, hindi ba? Actually ay sila po na-impluwensya ng tinatawag ng mga panahon na yun, mga 1850s and forward, naapektuhan po talaga ang churches ng liberalism. At pumasok nga po hindi lamang sa disciples of Christ, sa mga churches na sinimulan po ng mga founding fathers, kundi talaga pong pumasok ang tinatawag nating liberalism sa churches ng mga panahon na yun. Ang ibig po sabihin ng liberalism ay hindi ibig sabihin ay maluwag ka lang. Hindi yun, hindi po yun. Sa theology po, sa pag-aaral po ng Bible, ang liberalism po ay ito yung grupo ng mga tao na itinatanggihan ang creation, tinatanggihan po nila at may papaliwanag daw po ito ng science, yun po daw halimbawa ay yung nahati ang dagat, yan daw po yung maipapaliwanag ng science, hindi pinaniniwalaan na ito ay isang miracles, they deny miracles, yung virgin birth, lahat po ito ay may paliwanag ang science at pumasok po ito sa iglesia, itong kaisipan na ito. Kaya yun po yung tinatawag nating liberalism. They deny the miracles in the scriptures. Pumasok po ito. At ang extreme left ay masyado pong naapektuhan ng liberalism. This group abandoned the authority of the New Testament and yung standard ng New Testament in all matters of faith. This group favors the universal practice of open membership as a practical demonstration of Christian unity. Kasi naglilin po sila more on the unity without the authority of the scripture. And this group represents the disciples of Christ as a denomination. Ito po ang naging disciples of Christ. According to James DeForest Merch, they have no doctrinal or traditional inhibitions, generally speaking. And they are non-biblical. Take note of the word, non-biblical, inclusivist. Huwag nating pag-usapan kung anong nasa Biblia. Non-biblical inclusivist. Isasama kita and they are willing to achieve the unity of all Christians at any cost. Pangalawa pong grupo, pangalawang mukha na divide sa division pong ito is called the centrist. Again, James DeForest Merch
use all this terminology sa kanyang book, Christians Only. Now, the centrist, this group accepts the Bible as divinely inspired, alone and all sufficient as the revelation of the will of God for everyone. Ang ating authority, ang Biblia. This group, like the leftists, is inclusivist. Ang grupong ito ay tumatanggap ng iba. Sila po ay biblical inclusivist. Nang ibig sabihin, well, tatanggapin natin ang mga ito, pero huwag mong tatanggihan ang mga miracles ng Scripture. Biblical inclusivist. Kung malapit ka sa sinasabi ng Biblia at hindi naman napakalayo na parang tinatanggihan mo na even the miracles in the Bible, well, we can be together. And this group represents the independent Christian churches. And technically po, historically speaking, ang independent Christian church, if you will trace it back, ito po ang humiwalay sa disciples of Christ because of this issue ng centralization at saka ng tinatawag po natin na liberalism. Kaya, at yung isa pa po yung independent support ng mga missionary. Kaya napahiwalay po ang Christian Church sa Disciples of Christ. Yun ang ilang mga issues kung bakit po nagkaroon ng independent Christian Church from the Disciples of Christ. Yung mission society na talagang naging overhead authority. At yun nga pong liberalism. At ito ang ilan sa naging dahilan. At pati po yung direct support ng mga misyonero ay ginampanan po ng independent Christian church. Gusto nila hindi nanggagaling sa mission society na naimpluwensyahan ng liberalism, kundi yung mga conservative churches ang magsusupport sa amin. Ito po yung naging independent Christian churches. Ang centrist po din ay they will not under any circumstances abandon the standard of the New Testament for faith and practice. Napaka-obvious po niyan. Ngayon po, they allow freedom in the area of cooperation as long as it does not defeat the purpose desired. Yun po yung centrist. Pangatlo pong grupo ay ang tinatawag natin na the rightist. Now, this group accepts the Bible as the inspired revelation of God's will and the only rule and standard for faith and practice. Wala pong pagkakaiba halos sa pananaw ng centrist patungkol sa Biblia. But this group is biblical exclusivist and will refuse fellowship with any congregations that differ from them. Yung isa po, ang centrist, biblical, inclusivist. Sige, tingnan natin kung okay naman ang iyong pananaw sa Biblia, hindi mo tinatanggihan ng mga miracles, hindi mo tinatanggihan ng mga ganitong bagay. Well, kapatid kita, kahit medyo magkaiba tayo ng pananaw, ito po talagang biblical exclusivist. Pangatlong grupo na tinatawag nating rightist sa ngayon. Tinawag ni James De Forest version ng rightist. Ito po talaga, if you are not explaining the Bible the way I do, biblical exclusivist, then I will refuse fellowship with you because you differ from me. Biblical exclusivist. And this group represents the non-instrumental churches of Christ. Ito po ang naging non-instrumental churches of Christ. They only recognized and admit as members those whom they have baptized by immersion. At ang grupo pong ito, the rightists, this group is against instrumental music. And this group is also against extra-organizational societies outside the local church. Mga kapatid, ito po yung naging tatlong group. A united movement that became a divided movement. A movement
that has three faces. Nagkaroon ng tatlong mukha. It is time to wrap up our long journey of Restoration Movement 201, the Stone Campbell Movement, at maaari ito'y masundan po mga kamag-aral sa mga susunod na mga panahon. Marami po tayong hindi natalakay, marami po tayong hindi nakita, pero tayo po ay nagkaroon na halos ng 9 hours, more or less, na pag-uusap patungkol po sa Restoration Movement 201. And so we will wrap up today. And as we wrap up ito pong ating pag-uusap ng Restoration Movement 201, I would like to give you a challenge, isang hamon na galing po kay James North sa kanyang aklat na Union in Truth. At ito po yung dito ko po kinuha sa kanyang aklat na Union in Truth. Ang ating mga huling pag-uusapan at sasabihin sa series na ito. Ito po yung nasa English, as you can see it in the PowerPoint. It is in English, but tinranslate ko po the best that I could sa Tagalog upang mas maging maliwanag po at ating mas maintindihan. Sabi po ni James North ay ganito: ang pagbibigay ng pantay na kahalagahan sa pagkakaisa ng mga mananampalataya at ng awtoridad ng Biblia ay magiging isang patuloy na gawain o adhikain. Ang balansyaduhin ang pagkakaisa ng lahat ng mga mananampalataya sa awtoridad ng Biblia ay hindi lamang mabuting batayan upang maunawaan ang nakaraan. Ito rin naman ay mabuting gamit upang ating maging kasangkapang kinangahawakan sa kasalukuyan. Marami-rami na rin ang umaalis sa movement upang humanap ng ibang mapaparoonan. Ang tila kabiguan ng Restoration Movement ay nauuwi sa dalawang bagay. Hindi natin naturuan ng maayos ang ating mga kasama. At pangalawa, nabigo tayo na ating maipaalam ang ating adhikain o layunin sa iba. Sa unang kabiguan natin, ang ibig sabihin ay ating tinanaw ang movement na ito na natatanging iglesia, nahihiwalay na iglesia, sa gitna ng karamihang pananampalataya o pangkating iglesia. Inaasahan o sinikap natin ang lahat ng mga tao na maging tapat sa ating kinabibilangan, sa halip na maging tapat sa mga adhikain o layunin ng movement at sa dalisay na pananampalataya na kaniyang hinahangad. Ang ating pangalawang kabiguan ay ang ating pagkukulang sa kaalaman kung ano ang hinahangad na maabot ng movement na ito at gayon din ang pagkakaroon ng tiwala ng mga ito ay maaaring maisakatuparan at tiyak na magagawa. Ang naging bunga ng lahat ng ito, ating naisuko o naisang tabi ang ating sigla na ipinakita ng mga nauunang mga leader ng movement na ito. Isang kasiglahan na nagtulak sa kanila upang makipagdialogo sa ibang mga miyembro o leader ng ibang mga iglesia sa pasimula ng ika-19 na siklo, 19th century. Kailangan muli nating maangkin ang tunay na sinasalamin na pangitain ng movement. Walang iba kundi ang ating maangkin ng dalawang pinag-isang layunin na papagkaisahin ang mga mananampalataya at ilagay sa ating kalagitnaan ang awtoridad ng Biblia. Kung ating malilimutan ang dalawang pinag-isang layunin na ito, kung magkagayon ay mayroon lamang tayong maliit na maiaambag sa sanlibutan. Subalit kung ating maaalala kung ano tayo o sino tayo, tiyak na mayroon tayong kahanga-hanga na maipaglilingkod sa buong kakristyanuhan. Bukod pa riyan, mayroon din tayong pangunahing kailangang maisakatuparan at ito ay ang madala ang mga tao kay Jesus.
Huwag nating kalilimutan ang paglapit at pagsunod kay Jesus ang pangunahing kailangan ng ating mundo. Gayunpaman, ang pagdadala ng ebanghelyo ay nahahadlangan kapag ang mensahe ng ebanghelyo ay nadadamitan ng pagkakampi-kampi, kapaitan at paghihinala. Upang matagumpay natin na madala ang ebanghelyo ng pagliligtas ni Jesus, kailangan natin ng iglesia, ng movement na nagsisikap na mapanumbalik sa hangarin na magkaisa ang lahat ng mga Kristiyano sa awtoridad o itinuturo ng Biblia. Mga kamag-aaral, mga kapatid, ito po ang napakahusay at napakagandang hamon sa atin. And this could be a project for the future ng mga leader, lalo't higit ng mga bata at kabataang leader ng iglesia, na ating ma-recapture ang pananaw ng mga founding fathers sapagkat inaamin ko po na nagkaroon ng malaking pagbabago ang Stone Campbell movement matapos na mawala ang mga pioneers natin ito, ang mga founding fathers na ito. Pero lagi tayong bumalik sa kanilang mga sinabi, sa kanilang mga sinulat, bumalik tayo sa kanilang adhikain sapagkat napakaganda ng kanilang adhikain. At naway magkaroon ng mga bagong mga leader na iyayakapin yung sinabi ng ating mga founding fathers, unity through the authority of the scriptures. It was a tension to them to balance it. And it will be a tension, malaking tension sa atin, to balance unity through the scriptures. But we can do it. And it can be done. Upang ang panalangin ng ating Panginoong Yesus sa John 17, na sila'y magkaisa tulad nating iisa, ay mangyari sa mga panahong ito. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na masilip, maunawaan, mapag-aralan ang Stone Campbell movement. Ang kanilang mga adhikain, ang kanilang mga plano at ang kanilang mga naising mangyari so that we can win the world for Jesus Christ. So we can build the kingdom of Jesus Christ. Ang aming dalangin, Panginoon, sa mga leader ng iglesia sa mga panahon, sa anumang kinabibilangan, ay aming makita ang kanila, ang mabuting pinasimulan ng mga founding fathers ng Stone Campbell movement. At aming mapag-isipan at patuloy na mapag-aralan at mailapat ang aming mga sarili sa kanilang mga adhikain at layunin. Ang aming dalangin, O Diyos, maging kasagutan kami sa panalangin ng aming Panginoong Yesus na papagkaisahin mo sila, kagaya naman natin na iisa. Ito po ang aming dalangin para sa iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po sa atin lahat ng mga kamag-aaral sa nakaraang na pag-aaral natin ng Restoration Movement 201, Stone Campbell Movement. Salamat pong muli sa inyo. Ang Maniwala Team ay nagpapasalamat po sa inyo at ating patuloy din pinasasalamatan ang Maniwala Team sa kanilang pagtulong sa atin sa ganitong mga bagay. Salamat din po sa Tayabas Church of Christ, sa Quezon Province, Tayabas City Church of Christ, na patuloy na nagpapaunlak sa atin upang magamit ang kanilang platform na ito, ang OBS, upang patuloy tayong makapagdulot ng mga ganitong aralin. Muli po, hanggang sa muli, ang inyong kamag-aaral, Jonathan Oridiasa.